Okay, pag sinabing bayani ng Mindanao, ano agad ang naisip nyo? Siguro isang dato, no? O kaya isang matapang na mandirigma na doon talaga lumaki. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa mga pinakamatapang na general na lumaban para sa Misamis ay isang taga Bulacan? Ito ang pambihirang kwento ni Nicolas Capistrano, isang pangalan na magpapatunay na ang pagka-Pilipino walang pinipiling hangganan. At yan talaga yung malaking tanong sa buong kwento niya, di ba? Paanong nangyari yun? Paanong ang isang taga-Luzon ay naging leader at inspirasyon pa ng mga mandirigma sa Mindanao? Halika, samahan niyo akong alamin ang kanyang napaka-interesanting paglalakbay. So bago pa man siya humawak ng baril o itak, alam niyo ba, panulat at libro muna ang hawak ni Capistrano. Yung unang chapter ng buhay niya, naku, sobrang layo sa giyera na magpapasikat sa kanya. Ayan, pinanganak siya sa Angat, Bulacan. Si Nicolas Capistrano ay isang intelektual, isang abogado at guro. So isipin niyo, yung mundo niya umiikot sa tahimik na classroom at sa maayos na korte. Malayo sa gulo at putukan, wala sa training niya ang pagiging sundalo. Pero alam mo yun, minsan may ibang plano ang tadhana. Nilisan niya ang Luzon at lumipat sa Cagayan de Misamis. At sa bago niyang tahanan, hindi niya alam na doon pala siya tatawagin ng isang mas malaking misyon para sa bayan. At dito na nga, dito nagbago ang lahat. Yung guro at abogado bigla na lang isinalang sa isang bagong-bagong papel ang maging isang general. Pagsapit ng taong 1900, pumutok na yung digmaang Pilipino-Amerikano sa Mindanao. Siyempre, sa gitna ng gulo, kailangan ng leader. At sinong napili nila? Hindi isang sanay na militar, kundi yung guro at abogadong si Nicolas Capistrano. Grabe sa isang iglap, general na siya. Dito yung nakakabilib, diba? Isipin nyo, paano niya nakuha yung tiwala ng mga taga Mindanao? Tagalabas siya, taga Luzon. Pero dahil kitang-kita yung galing niya mamuno, yung tunay na malasakit niya sa mga mandirigmang lokal at yung abilidad niyang pag-isahin sila, wow, buong puso siyang sinuportahan at sinundan ng mga taga-Misamis. At dito, makikita natin kung gaano kabigat yung hamon na hinarap niya. Isang laban na parang imposible, tapang laban sa makabagong teknolohiya. Noong April 7, 1900, sumugod sila. Buo ang loob, pero ang masakit na katotohanan, kulang na kulang sila sa gamit. Ito yung patunay ng pambihirang tapang kahit alam mong dehado ka. Ayan kitang-kita sa comparison na to kung gaano kalaki yung agwat. Sa isang side, meron kang itak, mga lumang riple at puro-purong tapang. Sa kabila naman, may kanyon at modernong armas. Yung laban na to, hindi lang to tungkol sa lakas ng armas tungkol din to sa tibay ng puso. Pero yung kwento ng mga tunay na mandirigma, hindi yan natatapos sa isang talo lang. Hindi sila sumuko. Instead, nagbago sila ng diskarte, nag-adjust at pinagpatuloy ang laban. Ang ganda ng description na to, no? Tinik sa lalamunan. Nag-guerrilla warfare sila. For almost a year, binigyan nila ng matinding sakit ng ulo yung mas malakas na hukbong Amerikano. Patunay na hindi lang sa armas na susukat ang pagiging epektibo sa laban. Okay, dito na tayo sa isa sa pinakamabigat na desisyon sa buhay niya. Isang desisyon na kailangan niyang gawin, hindi bilang sundalo, kundi bilang isang leader na nagmamahal sa mga tao niya. Alam niyo, lahat ng giyera may kapalit. Habang tumatagal yung laban nila, lalong naghihirap yung mga sibilyan na nadadamay. Gutom, takot, kawalan ng pag-asa. Yan yung nararanasan nila araw-araw. At ito yung tanong na hinarap ni Capistrano. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, anong gagawin mo? Ipagpapatuloy mo ba yung laban para sa kalayaan kahit na ang kapalit nito ay ang pagdurusa ng mga taong pinoprotektahan mo? So noong March 1901, pinili niya ang kapayapaan. At linawin natin yung pagsuko niya, hindi yun tanda ng pagkakatalo o kaduwagan. Ito ay isang strategic na desisyon, isang sakripisyo ng isang leader para mailigtas yung mga tao niya sa mas matinding paghihirap. Pero hindi sa pagsusuko natapos yung serbisyo niya. Dito natin makikita kung paanong yung laban dala niya mula sa bundok papunta naman sa bulwagan ng gobyerno. Pagkatapos ng gyera, pumasok siya sa politika, naging miyembro ng Philippine Assembly at umabot pa bilang senador. Tuloy-tuloy ang dedikasyon niya sa serbisyo publiko in a different battlefield, kumbaga. Pumanaw man siya noong 1935, yung iniwan niyang legacy, napakahalaga.
Pinatunayan niya na ang isang taga-Bulacan pwedeng maging bayani ng Misamis. Pinakita niya na ang pagiging Pilipino ay higit pa sa kung saang isla kagaling. At siguro, ito yung pinakamahalagang aral sa kwento ni Capistrano. Ang tunay na kabayanihan, hindi lang yan sa tapang sa labanan. Minsan, nasa bigat din yan ng desisyon. Nasa talino na malaman kung kailan dapat lumaban at kung kailan dapat piliin ang kapayapaan para sa kabutihan ng lahat. Kaya iiwan ko sa inyo tong tanong na to. Sa panahon natin ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging bayani? At ano yung mga laban na dapat nating harapin, hindi na gamit ang itak o kanyon, kundi gamit ang talino, malasakit at higit sa lahat, pagkakaisa. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.